Hello po mga ka-angel, ito na naman po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So, iikot po kayo sa northeast area po ng Calgary. So, dito po tayo kanina sa airport at ipapakita ko po na meron pong isang tunnel under po yan ng runway ng Calgary. So, tara po! So, galing po tayo ng airport at pupunta po tayo ng northeast area. So, ayan po yung tunnel na sa taas po niyan is a runway, which is the longest runway in Canada. So, ayan po, unusual po yan kasi nasa ilalim po yung tunnel po ay nasa taas po niya is a runway. So ayan po yung tunnel na ang taas po is a runway po ng eroplano. So medyo mahaba rin po siya. It's a 3-lane in each direction yung road dito sa tunnel. So ayan po yung dulo niya at ayan. Yan po yung tunnel na under ng runway ng Calgary Airport. So ito pong road na ito is Airport Trail. Yan po yung tawag po ng road na ito. So ayun po at dumaan po tayo sa tunnel kanina. Kasi po yung dahil po yung haba rin po nung runway ng Calgary. So siguro po kaya po naisipan nila na gawin na lang nagagawa ng tunnel para po hindi po maapektuhan yung road tulad itong dinadaanan natin kasi mahaba po siya, para kaya gumawa na lang sila ng tunnel. So marami din pong mga ganyan. Mayroon po din po yata sa US at some part of Europe yung may tunnel na daanan ng car tapos runway sa taas niya. Meron din po yan sa Japan. Ang Japan is a high technology country, so kaya meron din po yan. Kaya yung nag-expand po kasi yung airport, nag-add po sila ng terminal, and then they construct also an additional runway kasi napipredict nila na magiging busy or one of the busiest airport in Canada yung Calgary. So may length po siya na around 4.3 kilometer or 4,300 meters yung runway ng Calgary, na which is the longest runway in Canada. So kaya isa na naman pong record holder yung Calgary pagdating po sa mga airport at runways. So yung Calgary po ngayon is booming. Marami po siyang mga development at yung increase po ng population is very fast po, kasi marami pong mga lumilipat from other provinces dahil nga po siguro na pag i-compare mas mura yung cost of living dito at one tax lang po kami dito sa Alberta. So ito po yung northeast area ng Calgary. At binabagtas po natin ang isa sa mga major road
na nagko-connect po sa airport. So ito po yung Metis Trail. Ayan, ito po yung Metis Trail na all the way po yan sa northern side po ng Calgary hanggang umabot po yan ng malapit sa Cruz Iron Mills, isang sikat na mall sa Calgary. Nandyan po yung mga murang branded po na mga like sa mga sapatos at mga bags, mga damit. So yan po sa Cruz Iron Mills. Magkakaroon din po tayo dyan ng mga vlog. So ito po, at nakalabas na tayo ng airport. At moving to south na po tayo. So diretso po tayo. At titingin po tayo ng maiistapan para magkwentuhan po muna tayo. Sa ngayon po, ang temperature sa Calgary is around 7 degrees. Magandang senyales na po yan dahil expect na po natin na talagang mag-i-spring na dahil almost end of April na po. So papansin nyo po may mga kunting green na sa paligid. Tumutubo na po yung mga grass. Ayan. So pero po yung 7 degrees, malamig po din yan kung may mga hangin or windy. Kasi kung kumbaga sa Baguio, mga ganyang weather is malamig po kung may hangin. So ayan po yung 64 Avenue na going to Deerfoot Trail on the west side, at saka going to the Metis Trail naman po sa east side. So mag left po tayo dito. So mapapansin nyo po meron pong parang bridge. Yan po isang footbridge, pedestrian. Yan po yung kabila nya po is a terminal or is a station po ng Calgary Transit, yung train po nila. So pwede po kayong sumakay dyan pagpapupunta pa kayo ng southern part po ng Calgary, sa downtown area at sa west side, or doon po sa pinakadulo naman po niya sa north, sa Saddletown. So meron pong mga plan na i-construct na po nila in the near future po. Kunting approval na lang po at i-extend na po nila yung Calgary Transit Train going to airport po ng Calgary. So kung process na po yan at nag-aantay na lang po ng final stage o final approval bago nila umpisahan yung extension po ng train going to Calgary Airport, para mas convenient po yung mga nagta-travel sa Calgary. They have a lot of option using taxi, ride-sharing cars, yung buses, at saka po yung train. So turn right po tayo dito at hanap po tayo ng ma-stopan saglit. So ayan po. So turn right po tayo dito at papasok po tayo ng area po ng Real Canadian Superstore. Yan po yung Canadian company, isang top Canadian company pagdating po sa groceries. Ang katumbas po niyan is a Walmart from US, or yung Target sa US,
kumbaga sa Pilipinas, yan po yung parang SM Savers. Ayan po yung Pure Gold. Ayan po yung Robinson Supermarket. Yan po yung mga katumbas niya sa Pilipinas. Maganda rin po dyan bumili dahil halos kompleto na. At mura po. Ang dami rin pong mga Philippine products dyan. Usually dyan po ako bumibili ng mga Philippine products at saka mga bigas. So ayan po yung Real Canadian Superstore. Marami pong branches yan all over Canada. Mura po yan. At may mga ano din po sila yung points. Kung ma-reach mo yung points, meron ka pong kung di ako nagkakamali, pag na-reach mo yung 10,000 points is meron kang $20. So correct me if I'm wrong, mag-comment lang po kayo at atin pong i-correct yan kung may mali tayong nasabi. So ayan po, nagparking na tayo. Parking area ng Real Canadian Superstore. So ipinakita ko po kanina yung longest runway in Canada at isa sa mga major airport or major runway, kasi usually yung airport na yon is doon na po naglalanding at nagte-take off yung mga super jumbo, yung mga malalaki talagang eroplano like yung mga Boeing 777, Airbus 380. At kung hindi po ako nagkakamali, naglanding po din yata dyan yung Antonov. Hindi ko lang po sure kung yung biggest aircraft no, Antonov 225 po yata yon, or yung Antonov 125. Ang katumbas po yung 125 yata is just like a Boeing 747, yung meron pong second floor doon sa pinakaulo niya. Yung Airbus 380, ayun po yung double decker po na eroplano. So isi-search po natin yan kung naglanding nga talaga sa Calgary, kasi yung pag nagbabasa po ako minsan medyo malilito-lito na ako minsan. So isi-search po natin yan at i-confirm ko po sa susunod na mga video natin. So yun po ang naging ang purpose po ng video nito, at ipakita ko na naman po yung isang record, yung record holder. Yung Calgary is another record holder naman po siya sa Canada. Pag-usapan po natin yung airport at aircraft or airline, meron pong isang airline na nakabase po sa Calgary. I think it was originated in Calgary. Yan po yung WestJet, at ang head office po niya is sa Calgary po yata. Ang parang katumbas po niyan ng Cebu Pacific, ng parang second flag carrier ng Canada. So meron po siyang international services din sa United States at some parts po yata ng Europe, hindi ako nagkakamali, at meron din po yata sa some Asian countries din. Maganda po siya at modern, at nagse-service po siya all over Canada sa mga northern part, northern territories ng Canada, sa Yukon, Northwest Territory. So yun po yung airline na nakabase po sa Calgary. Medyo bumabalik na naman po yung sigla ng tourism at saka yung passenger capacity po, o yung mga lumalapit po, o yung mga pupunta dito, dahil yung COVID is awa ng Diyos is wala na po. I mean, naging part na ng buhay natin at na-moderate na po natin siya. So ayun po, sa sumunod na mga video natin at akin pong
subukang pumasok sa Calgary Airport Terminal at hanap po ako ng magandang view or place para maipakita ko po yung itsura niya. So yun po yung video po natin muna ngayon, at salamat po sa panunood. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel at saka Facebook page natin, at gagawa rin po tayo yan sa Instagram at other social media accounts. So ngayon po sa YouTube at saka Facebook muna. Ang pangalan po is Discovery Space Angel. So Discovery Angel. Ang picture po doon is ako, at may background siya na Glacier National Park. So nagpunta kami dyan po sa Glacier National Park sa Montana sa US. Pero during po that time is medyo malamig, around January this year yata yon, close po yung national park. So itry po natin yung puntahan, hopefully this coming summer, kasi i-open na po nila yung road. At that time po kasi maraming may mga avalanche po yata, or may mga parang mga nakuhulog po na mga natural like mga bato or mga snow sa road na maaaring mag-block sa daan, kaya it takes time for them to clear. Kaya kino-close po nila yan, at pagkadating po yata ng October, kung hindi ako nagkakamali, for ready for the snow again, at i-open po nila ang some part ng entrance is open po yata is around May, and some part is around June or July. So mas maganda po pag sigurado na at both sides po are open, then we can go there maybe on the summer. At may papakita ko po yung beauty po ng Glacier National Park, at saka yung road na going to the Zan Road po yata ang pangalan, na maganda po yung mga view po ng mga bundok. Nakatumbas po yan ng parang bump sa Alberta or Jasper. So itatry po natin yung puntahan sa summer, at ipakikita ko po sa inyo. So yun po, tulad po ng sinabi ko, mahilig po kaming mag-travel. Tulad po ng sinabi ko, gagawin na po natin yan hanggat bata pa tayo, hindi pa tayo yung senior citizen or yung matanda na nahihirapan na tayo maglakad or umakyat. Hindi natin masyadong ma-enjoy na yung life na dahil nahihirapan na po tayo gumalaw. So gawin na po natin yan ngayon, kung may time po tayo, kung may kunting budget, hindi lang po puro trabaho. Bigyan po din po natin yung time at sarili natin na magmasyal, mag-relax, at enjoy the beauty po ng nature. So yun po, kung saan man po kami mapadpad, at sisikapin ko pong makakuha ng video, hindi lang po dito sa Canada, outside Canada, or kung sakali man po magbakasyon tayo sa Pilipinas, magbibideo pa rin po tayo doon, at pupuntahan po natin yung mga tourist spots din, at saka magbibigay pa rin po tayo ng additional information at knowledge po sa mga lugar. Una po, at kung mayroon man akong mga information o yung mga minsan nagkamali ako, ay pagpasensyaan na po, i-correct nyo po ako. Acknowledge ko po yan, at akin pong i-double check, triple check yung tamang information sa mga sinasabi ko. Like I said, nobody's perfect po, at minsan po kasi tulad ng sinasabi ko, kung ano na lang po yung nabasa ko noon or parang naisip sa utak ko, minsan yun na rin po yung nasasabi ko, at mostly naman po is correct. Like I said, nobody's perfect, at minsan pag gumagawa po ako ng video, hindi na po ako nag-i-edit, direct upload na po. Minsan pinapanood ko na lang po kung may time po akong or kung gusto ko siyang i-review. Pagka po may mali, i-edit ko na lang po siya sa YouTube. At yun po, parang kumbaga live, pero hindi lang ako nag-live, parang ganun po. So
Yun po yung video natin at thank you very much po sa panonood ulit at ingat po kayo lagi at harinawa po ay makapunta rin po kayo dito. Tulad po kung gusto nyo pong ma-explore po yung Canada, try nyo po. Think positive po. Medyo matagal or may mga challenges sa pag-apply, think positive po. Kung yung desire nyo po is pumunta dito, gagawa po kayo ng paraan at wag po nyo kayong kakalimutan po lagi, number one is God. So pray hard, it works po. So yun po muna at thank you very much po. Ingat po kayo lagi, stay safe at kayong kalimutang magdasal lagi. So hanggang sa muli po, ito po ang inyong Kuya JJ, ang inyong katropa at kalakwatsa. Hanggang sa susunod po na video natin. Salamat po.